It was then that Elena realized how much she had hurt Brent. Hindi pa rin talaga nito nakakalimutan ang masasakit na mga salitang sinabi ni Rito. Pwede na magbago ang isang tao. Mahina niyang sabi. Himala, no lamang niya napagtanto, magkahawak kami pa rin silang dalawa. Dahan-dahan niyang inalis iyon sa pagkakahawak nito. Dinig niya ang malalim na paghugot nito ng hininga. Gusto sana niyang hingin ang kapatawaran nito, pero alam niya, hindi iyon ang tamang lugar. Hindi na sila nagkibuan pa hanggang sa makarating sila sa Cebu. I'm okay. You can go ahead. Maya-maya lamang ay andito na si Kate. Aniya, nang hindi pa rin siya nito iniiwanan. Aalis ako kapag nakarating na si Kate. Anyway, wala pa rin naman yung friend ko na siyang susundo sa akin. Bumuntong hininga ito. Look, Elena, I'm sorry about what happened back there. I didn't mean to be rude or... It's okay. Totoo naman lahat ng mga sinabi mo. Kayo na pala si Kate. Mauuna na ako. Salamat ulit. Hindi na niya hinayaan pa makasagot pa si Brent. Agad siya sumalubong sa kanyang kaibigan. Sa bahay ni na Kate siya tumuloy. Mainit ang naging pagtanggap sa kanya ng pamilya nito, lalo na si Aling Remedios. Madalas itong dalawin ng kanyang kaibigan, kaya naman, naging malapit ang si Rito. Kinaumagahan, maaga pa, ay nasa simbahan na sina Elena at Marcus. Binibistahan niya mabuti ang lugar nang tumama ang kanyang likod sa isang tao. Sorry, miss. No, it's okay. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Brent sa kanya. Ako ang official photographer sa kasal na to. Ikaw, what are you doing here? Noon lamang ni napansin na nakabarong ito. Sino ba makapagsasabi na isang lugar lang pala ang pupuntahan natin? Napakaliit talaga ng mundo. Anito? Magsasalita pa sana siya nang tawagin siya ng wedding coordinator. Ang lahat ng kasama sa entourage. Magsisimula na ang seremonya. I'll see you, ani Brent, bago lumayo na sa kanya. Dali-dali na rin siyang pumunta sa bandang harap ng altar upang kumuha ng litrato. Kahit anong kanyang gawin, ay bumabalik-balik pa rin ang kanyang mga mata kay Brent. Na magpalitan ng wedding vows ang mga ikinasal, ay nagkatingin na silang dalawa ni Brent. Pero siya rin ang una nagbawi ng tingin. Pagkatapos ng picture taking, ay lumabas na ng simbahan ng mga tao upang magtungo naman ng reception. Sinabi niya kay Kate na huwag na siyang alalahanin dahil sasabay na lamang siya sa nanay nito. Palabas na rin siya nang mapansin na patungo sa kanya si Brent. Bakit ang tagal mo? Tanong nito. May inayos pa ako eh. Baka nakakalimutan mong ako ang photographer dito. Sa akin ka na sumabay. Alok nito. Pero sa nanay ni Kate ako sasabay. Nasabi ko na kay Kate, don't worry. Yun lamang. At giniyan ng siya nito sa naghihintay na van. May iba pang mga nakasakay roon. Magkatabi silang dalawa ni Brent. By the way guys, this is Elena, the photographer for the wedding. Elena, ito ang mga pinsan ni Greg, yung groom. Pakilala nito sa kanya. Pagdating sa reception, ay hindi na siya nito nilubayan pa. Habang kumukuha siya ng mga larawan, ay hindi ito maalis sa kanyang tabi. Talaga naman, lihim niyang ikinatutuwa. Pagkatapos silang kumain, ay niyaya siya ni Brent na lumapit sa mga bagong kasal. Congratulations, bati nito sa mga iyon. Greg, meet Elena. Anito? Makahulugan ang ngiting na matawi sa mga labi nito. Oh, it's an honor to meet you, Elena. Now, I believe the story. Ngiting-ngiting tura nito. What story? Maang niyang tanong. Huwag mo na lamang pansinin si Greg. Masyadong hayan, sa sobrang saya. Ani Brent, na binigyan na nagbabantang tingin ng kaibigan. Matagal na ba kayo magkakilala ni Greg? Tanong niya kay Brent, na makalayo na sila sa mga bagong kasal.
Nakaupo sila habang pinapanood ang mga nagsasayawan. Kasama ko siya sa California. Sabay kaming dumating doon and we became the best of friends. Tango lamang ang kanyang tugon. Care to dance? Tanong nito kapag kuwan. Ha? I still need to take some pictures. If you don't want to dance with me, then just say so. You don't have to make excuses, Elena. May sarkasmo na naman sa tinig na sabi nito. That's not what I meant. Okay? Let's dance. Pagbibigay na rin niya. Kung napipilitan ka lang. Hindi na ito pinatapos pa sa sasabihin. Siya na ang humila rito patayo. Sumabay sila sa malamyo sa saliw na tinutugtog ng banda. Kung hindi nga lamang nakakahiya, ay pipigit niya ang kanyang mga mata upang damahin ang mga sandaling iyon. Siguro kung hindi lamang naging matigas ang ulo niya noon, kung hindi lamang siya binulag ng mga inggit at selos, noon pa sana niya naranasan ang maisayaw nito. Brent, ano nga ba ang kanyang sasabihin? Gusto sana niyang sabihin ng sorry sa lahat ng mga hindi magandang nasabi niya noon. Pero iyon ba ang tamang oras? Masaya ka ba sa trabaho mo? Sa halip, ay tanong niya rito. Oo, gusto ko ang ginagawa ko. Kaya kontento ako. Just like you. You love photography. And I can see that you love what you're doing. Do you want to settle down there? Inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Ayaw niyang makita nito sa mga mata niya ang epekto na magiging sagot sa tanong niyang iyon. Depende. Depende saan? Depende kung saan gusto ng babaeng papakasalan ko. Mahinang sabi nito, malapit sa kanyang tenga. Paano kung piliin niya na doon na lamang kayo sa Amerika? Okay lang ba sa'yo? I'll do whatever she wants. Sabi nito. Sino makakasama ni Naiguada? Nabigla niyang tanong. Sabay salubong sa mga mata ng binata. Isasama ko naman si nanay ko eh. Katwiran nito. Ang alam ko, ayaw timira ni Naiguada sa ibang bansa. Mas gusto niya rito. Kaya sigurado magkakaproblema ka kapag gusto ng asawa mo na tumira ng Amerika. Kung ako sa'yo, dapat ay piliin mo. Natigilan siya na mapansin ang pilyong pagkakahangiti nito. Noon lamang niya na-realize ang mga lumalabas sa kanyang bibig. Nakakahiya ka. Pipingsitan niya sa kanyang sarili. Mukhang magkakaproblema nga ako. How about you? Ano? Pag hiniling ni Ryan. Nasa Davao na lamang kayo magsettle. What would you do? I'll just cross the bridge when I get there. Sagot niya pagkuwan. Muling inihilig ang ulo sa balikat nito. Kung ako lamang ang babaeng maswerte na mamahalin mo, sasama ako kahit saan ka pumunta, Brent. I'll support you all the way. Ano yan sa kanyang isipan? Have you found her already? Lakas loob niyang tanong. Who? Ganting tanong nito. The girl you wanna marry. Mahinang sabi niya. Please, don't say yes, Brent. I'll die. I swear, I'll die. Yes, a long time ago. Mahinang-mahina lang ang pagkakasabi nito ni Yon, pero ani mo ba iyong sumabog sa kanyang pandinig? So, wala na palang problema because you found her already. Nangihina na ang kanyang pakiramdam. She had been loving him for a long time now. At ang marinig mula rito mismo na nahanap nito ang babaeng mamahalin at papakasalan nito ay kamatayan na para sa kanya. Yeah, I've found her. But she'll never love me. I will never be good enough no matter what I do. Casey, bulong ng kanyang isipan. Hindi nga naman masusuklaan ng kanyang kapatid ang pagmamahal ni Brent dahil mahal nito si Joey. Damang-dama niya ang bigat sa tinig ng binata. Damang-dama niya ang lungkot at pagkabigo sa bawat katagang sinasabi nito because she felt the same way. Malapit na siyang mapahugulhul ng iyak
Kaya minabuti niyang ngayain na lamang itong maupo. Nagpaalam siya rito. Pupunta lamang sa comfort room at babalik na rin sa kanyang trabaho. Pumasok siya sa isang cubicle doon at ang hihinang umupo sa toilet bowl. It was confirmed. Mahal na mahal ni Brent ang kanyang kapatid. At masakit para dito ang ginawang pagkapakasal ni Casey sa iba. Namatayak niyang maayos na ang kanyang itsura ay lumabas na siya ng restroom. Inabala na lamang niya ang kanyang sarili sa pagkuha ng mga litrato. Masaya ang paligid. Pati ang mga taong naroon ay nakikisaya sa mga bagong kasal. Kabaligtaran ng kanyang nararamdaman. Nang matapos ang celebration ng kasal, ay hindi na binigyan pa ng pagkakataon na makalapit pa sa kanya si Brent. Agad na siyang sumama kina Kate at hindi na nagpaalam pa sa binata. The pain was just too much. You ready, Elena? Tanong ni Kate sa kanya nang pumasok ng silid. Tapos na ako mag-ayos. Saan pa tayo pupunta? Mukhang hindi ako ang makakasama mo sa pamamasyal eh. Humarap siya rito. Anong ibig mong sabihin? May gwapong naghahanap sa'yo sa ibaba. Yung nakita kong kasayaw mo kahapon sa reception. Yung best man. Nanunok sa mga mata nito nang sabihin iyon. Si Nick, anong ginagawa niya rito? Wala naman kaming usapan ah. Natataranta niyang sabi. Hay nako Elena, hindi ko alam ang mga sagot sa tanong mo. Mabuti pa, babain mo na yung tao. Suhestyon nito at lumabas na ng kwarto. Naroon nga si Brent sa sala. Tumayo ito nang siya ay makita. Hi, good morning. Batay nito sa kanya. Good morning din. Anong ginagawa mo rito? Lalayain sana kita maglakad-lakad. Meron kasi magandang restaurant sa bayan. Natry na namin ni Greg and the food is good. Si Kate kasi yung maid. Huwag mo akong alalahanin, Elena. Medyo wala kasi ako sa mood na mamasyal ngayon. Mabuti na nga lang at dumating si Brent. Singit ni Kate. Sabay kindat sa kanya. Pinandilatan niya ito. Mali ito kung iniisip nito ang interesado sa kanya si Brent. Hindi nito alam ang buong istorya. So, wala na palang problema. Naipagpaalam na rin kita kay Aling Remedios. Wala siyang nagawa, kundi ang sumama rito. Nadala itong sasakyan na marahil ay hiniram nito kay Greg. Una silang pumunta sa lumang simbahan sa bayan. Bumili rin sila ng ibang mga souvenirs. Pagkatapos, ay dinala siya nito sa restaurant na sinasabi nito kanina. Pagkatapos man ang halian, ay muli sila naglakad-lakad. Hawak na ni Brent ang kanyang kamera. Panay ang kuha nito sa kanya. Tumigil ka na nga, Brent. Nasasayang lang ang film sa kakakuha mo sa akin. Natatawa niyang sabi. Isa pa, pinagtitinginan na sila ng mga tao sa ginagawa nito. Walang masasayang na film. Basta ikaw ang kukuhanan. Why? You're beautiful, honey. Nakangiti naman itong sabi. And don't mind the people. They're admiring you. Kaya sila tumitingin. Nang may madaanan sila nagtitinda ng ice cream, ay bumili ito ng 2. Kanain nila iyon habang nakaupo sa gilid ng daan. Wala masyadong sasakyan sa kanilang kinaroroonan. Iniwan nila ang kotseng dala ni Brent sa parking area ng restaurant na kanilang kinainan. At ibinili na lamang sa gwardya. Stop it, Brent. Saway niya rito. Nang kuhanan na naman siya nito ng litrato, habang abala siya sa pagkain ng ice cream. Ano kaya kung ipadala ko sa Time Magazine? Itong kuha ko sa'yo. Baka maging cover ka na niyan. Biro nito sa kanya. Return to sender ang mangyayari sa'yo. Wait, you saw it. Tukoy niya. Sa issue ng Time Magazine na na-feature ang kanyang pagkapanalo. Yap, I had a copy. Hindi maalis ang tingin ni Brent kay Elena. Sa unang pagkakataon, nakasama niya ito. They hadn't talked about the past. Basta, ina-enjoy na lamang nila ang company ng isa't isa. And he liked it. Parang ng mga oras na iyon, ay kayang-kaya niyang maabot si Elena.
na walang pumagit ng masasakit na mga salita sa kanila. Wala na siyang ibang pinangarap, kundi ang makasama ito, tulad ng mga oras na iyon. Natanggapin siya nito bilang kaibigan, at eventually, matutunang mahalin. Kung sana, ay may tapang siyang ipakita rito kung gaano niya ito kamahal. Kung sana, ay kaya niyang kalimutan na minsan, ay pinamukha nito kung gaano siya kababa at kaliit. Sana, ay hindi siya matatakot. Why? Tanong ni Elena kay Brent. Namapansin na nakatitig ito sa kanya. Parang malayong malayo ang narating ng isipan nito. Napansin niya ang pasalit-salit ng iba't ibang uri ng emosyon sa mukha nito. Narong limambot na ekspresyon na mukha nito na parang fascinated sa kanya. Pagkatapos ay may munting ngiti na sumusungaw sa mga labi nito na parang bang may naaalaalang sa magandang bagay. Pero maya-maya ay nagbago na ang anyo nito. Nagsalubong ang mga kilay. Pagkatapos ay lumungkot ang mga mata. Something wrong, Brent? Ha? Ang lalim ng iniisip mo. Sabi na lang niya. Pero ang totoo, hindi maalis sa kanyang isipan ang nabaanagan niyang galit at sakit sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Masakit isipin kapag tumingin ito sa kanya ay nagdudulot iyon ng lungkot dito. Pasensya ka na. May bigla lamang akong naalaala. Medyo papadilim na, mabuti pa. Ay ihatid na kita. Pagkuway sabi nito sa kanya. Habang pabalik sila ng bahay ni na Kate, ay wala silang imikan sa loob ng sasakyan. She wanted to break the silence between them, but she couldn't find the words to say. She knew something happened back there. Kung ano man iyon. May pakiramdam siya. May kinalaman siya roon. Inihinto nito ang kotse sa tapat ng bahay na Kate. Pero kahit pinatay na nito ang makina, ay nanatili pa rin silang hindi kumikilos sa kanilang kinuupuan. Sorry, maya-maya ay sabi nito. Marahil, ay ngayon na ang tamang oras para mapag-usapan nila ang nangyari ilang taon na nakakaraan. Would it be too late to say sorry, Brent? Mahina niyang tanong. Elena, halata ang pagkagulat sa anyo nito. Kung ano man ang nangyari sa gabi ng prom ko, I wanted to explain. Really. Pero wala akong ibang maisip na dahilan para i-justify iyon. Well, honestly, marami akong naisip. But, they always came down to one thing, and that's, I'm sorry. Pinanghiliran na siya ng mga luha. You don't have to say sorry for the things you believe in. God, you really believe. I mean it. But, I didn't mean it. Please, don't say anything, Elena. Just don't. Kung pwede nga lang sana niyang sabihin ang totoong dahilan kung bakit nasabihan niya ito na masasakit na salita. Pero hindi pwede. Ayaw niyang malaman ito ang totoong damdamin niya para dito. Maya-maya ay unti-unting bumababa ang labi nito. He's going to kiss me. Nagpapanik ang sigaw ng kanyang utak. Kaya ba niyang tanggapin ang halik nito? Gayong alam niyang si Casey ang mahal ng binata. Kaya ba na magkunwaring ayos lang ang sa kanya iyon? Maliit na lamang ang distansyang tatawirin ng mga labi nito patungo sa kanyang mga labi. Nangiiwas siya ang kanyang mukha. Natigilan si Brent. Marain mo nang pumikit bago inalayo ang mukha sa kanyang mukha. Hindi niya maintindihan kung bakit punong-puno ng pagdaramdam ang mga mata nito. Lumabas na siya ng kotse at dali-dali pumasok sa loob ng bahay na Kate.